Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kapit, mga kabunyog. Mag-aalas 5 ng hapon dito. Mabuti, hindi kami, hindi masyadong maaning bagyo rito, no, mga friend. Magbigay lang ko tayo ng reaction dito. Kay Digong, napakabuting ama talaga. Napakagaling na aman ko si Digong, totoo. Oo. Ha? At dito, sinabi niya, mag-ingat kayo kay Sara Duterte. Pakinggan natin, ha? Binugbog yung sirip ko. Hayaan mo yung mo. Marami pang dadating dyan. Tignan mo. Kaya si Inday, alas 12 sa Davao wala. Sarado lang. Wala akong kaboses to no? Kaya siguro yung sinasabi ni Gerner Padilla ba yun, yung warden, na yung boses nito narinig niya, ganun ganito, o kasi walang kaboses to Parang na siya tuloy mo. Wala kang makitang tambay. Makita ka lang tambay convenience store. Pero yung magtindig-tindig siya, wala kang makita. Walang problema. Walang pasahan ng drug. Kaya pala nag-declare yung anak mo ng drug, war against drug. At isang araw pa lang, 5 na namatay. Kaya magaling talaga to si Digong, oo. Iba naman si Inday. Ako magsabi ako, putang, patayin mo yung nagsisira ng bayan ko. Si Inday, iba ang style niya. Bakit buhay pa yung putang inang yan? I could not see Davao. Pinagmamalaki niya pa, no? Si Excellency. Pag nakabalik to, todas tayo, mother, pati daughter. ICC, where is you na? Ha? Pinagmamalaki niya pa, no? Pag si Inday, pag niya, may dinala ka, bakit buhay pa yan, putang inang yan? Ha? Sabi niya, siya raw, iba raw siya. Pero si Inday, mas malupit daw. Tuloy mo, Digong. Go back in shambles. So I insisted on my daughter, kasi kaya niya. Kita mong sirip, binugbog. Ito, pigmamalaki niya pa, no? Prosecutor to Dapat alam niyang mali yun, di ba? Ako mga preno, nakakita na ako na sheriff na lumaban yung mga may-ari ng bahay na ginigiba. Pero yung sheriff na binugbog ng mayor, only in the Philippines yan. In the sense na abogado pa yung anak niya, yung sheriff, nagtatrabaho lang yun Yung mga panahon na yun. May order yung galing sa korte di ba? Sabi ni Inday, Pero pinagmamalaki niya. Tinanong din siya ng mga panahon na yun, ano masasabi niyo sa ginawa ng anak niyo? Kulang pa yung tadyakan ko pa yan Ganon sila sa Davao, no? Kawawa yung mga taga Davao. Dapat mapalitan na talaga itong mga to. Tuloy. Where can you find Mayor mauling a sheriff in front of everybody on TV? On TV pa. Talagang ano yan si Inday? Tignan mo. Nagmamalaki niya ba? Saan ka nakakita ng mayor na mauling a sheriff in front of everybody on TV? Talagang proud na proud siya kay Inday. Tuloy. Be careful with that woman. Yun naman bigat. Iba si Inday. Be careful with that woman. Di ba? Tapos, ang taas na survey sa pagiging presidente sa 2028. Patay tayo dyan. Tuloy mo. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito She operate. Nagmamalaki niya. Babae ito Nagmamalaki niya anak niya Kasi anong klaseng tatay ito Konsentidor tawag dito Tuloy. Dead in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. Natanggal for one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Pero siguro, I can also impeach him, referring to me.
Para sa atin, wala yan. Mali, wala yung politiko. Bakit mo ako kaibigan tayo? That's the usual answer. You banter around, but you know, siguro, kung anak, lalo na ito, bantay kayo dito. Nung narinig yan, siguro sabi niya, bakit mo gano'n ng tatay ko na... And before I knew it, in Congress, sabi niya na itong si ganito pangalan niya, nakalimutan ko yung palagi, yung sa DOT. Matagal na pala ito. Ano to eh. His Excellency Rodrigo Duterte pa eh. Presidente pa siya rito. Itong vlog na to. DOT Tourism. Sa tourism siya. Si Berna. Bernadette. Noong ko na nalaman, nung nagkita kami sa Congress, sinabi daw ni Inday, nagkita sila sa washroom. Tell my father I'm sorry. So I didn't know the implication of that. Wala akong honest to God. Sinda yung maneuver niya. Kaya pati ako, pag naisahan ako niya, baka makudita pa siya, ang hunta ako ang naiwan. One of the things that we really waste because of corruption. Kung dito nangyari yan sa akin, wala. Resign lahat. Hindi na ako magtagal. Yung gano'n na mga train na hindi pala magkasya doon sa putang inang Pilipino talaga. So, kung... ayoko na, tama niya. So, putang inang Pilipino talaga. No? Numura niya mga Pilipino, no? Pero yung mga inchik, love na love niya. Nagbigay ko tayo reaction dito ng mga friend. No? Dito kay Atty. Enzo ulit. Malapit na eleksyon ha. Ay filing of candidacy ngayon. No? Ang gulo-gulo. Lalo yung Maynila. Pakinggan natin si Atty. Enzo ha. Desperado na. Roque. Nagmamakaawa sa posisyon para suportahan laban kay BBM. Gago rin. Harry Roque desperado na at nagmamakaawa ngayon sa mga taga-oposisyon na tulungan at umanib na daw tayo sa mga Duterte para labanan itong si Marcos Jr. Nababaliw na talaga itong butanding na ito at tila wala na sa katinoan. Ano ba ang pinagsasabi nito? Kaming mga taga-oposisyon, sasama sa inyo mga DDS para kalabanin ang Marcos. Well, in your dream Roque, wala kaming balak or sino man na taga-oposisyon ang may planong umanib sa inyo. Unang-una, kontra nga kami sa mga pinaggagawa ng amo mo na si Digong at hindi naman kami baliw para umayon sa maling ginagawa ninyo. Pero magkagayon man nakakatawa itong si Roque dahil ngayon nagmamakaawa siya sa mga taga-oposisyon na malayo sa ginagawa niya noon kung batikosin ang mga taga-oposisyon halos grabe. Anyway, alam ko pong nakakasuka ang pagmumukha nitong butanding na ito pero pakinggan na rin natin at pagtawanan natin ang pinagsasabi niya. Sige. Usapan naman natin si Inday Sara, pag-usapan na rin natin yung kanilang meeting ni BP Lenny. Siyempre, wala namang nagsasabi kung ano talagang pinag-meetingan nila. At tama naman yung naging sagot ni BP Sara na ang binisita ko ay si BP Lenny, siya yung mas nakakatanda sa akin, nauna siya naging VP, kung ayaw niyang sabihin kung anong pinag-usapan namin, di bahala siya. Pero sa akin, aminin o hindi, siyempre, sasabihin nila, it's personal, pero ang katotohanan niyan, meron po yung aspeto ng politika at paninilbihan sa bayan. Ganon. Ano ba naman po ang sama na mag-meeting ang dalawang babae, una-una, pareho silang babae, pangalawa, sila ay mga naging leader o leader ngayon. Alam nyo, talagang kapag ikaw ay babae, hindi ka parang lalaki. Bihira yung pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon. Ikaw lang naman ang lalaking parang babae. Putak ka ng putak eh. Sabi nito, no, tama sa mukhang bibigay na nga to, malala na to, mga pre. O nga, na manilbihan sa bayan. Sa totoo lang po, hindi ganun katindi yung discrimination. Kaya ako kinontent ito eh, kasi nabanggit yung sa totoo lang tong gago na to eh.
Bugok to. Totoo. Sige, tuloy mo. Laban sa ating kababaihan dahil yung mga anthropologists ay nagsasabi na matriarchal society nga ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Pero pagdating sa paglilingkod, di ba, dadalawa pa lang ang naging presidenteng babae sa ating kasaysayan, dadalawa pa lang, tatlo pa lang ang naging vice president na babae at karamihan ay mga lalaki. So, gender alone, meron na silang common ground. Pareho silang babae, pareho silang ina, pareho silang asawa. Harry Roque, hindi ka ba kinikilabutan? Kinukumpara mo si Sara Duterte kay BP Leni? Anak ng putik to, taon to. No? Alahin mo, kinukumpara niya, di ba mga friend? Si Sara Duterte kay Leni Robredo. Malaki nalaga sira na ito. Pareho silang nanilbihan. Mahirap po talaga yan, na ipagsama-sama mo yung ibang mga roles ng kababaihan as well. Abay, talagang mahirap manilbihan. Talagang naghirap si BP Leni. Dahil hanggang sa uli sandali yun, nag-submit pa ng ano yun tag dito, yung kanyang salin. Tsaka hindi ganyan kakapal ang mukha noon. Layo mo naman sa Harry Roque. Maski na oposisyon pa si BP Leni, hindi winalang yan ni BP Leni ang Kongreso. Harry Roque, eto, tignan mo nga to. Pinatatawag sa Kongreso. Tsaka walang ganyang issue si BP Leni. Hindi na nahihiya to, no? Talagang, ewan ko, no to. As wife, mothers, and as professionals. Pangalawa, meron pa silang second round ngayon. Inaamin naman ni BP Sara na nabudol siya ng mga Marcoses. At never again na siya ay makikipagtambalan sa mga Marcos. O hindi ba? Yan ay common ground din nila ni Leni. Dahil si Leni man ay talagang gago, no? Bugok. Si BP Leni, mula nung naupo, wala nang ginagawa si Marcos kung hindi magprotesta na siya idinaya. Diba? Ano kaya to, no? Wala na talaga sa hulog to, si Rocky na to. Walang tigil sa pagsabi sa taong bayan, magnanakaw, sinungaling yung BBM na yan. That's a common ground. Now, whether or not sila mag-aalyansa, wala sinasabi si BP Leni na ganun. Ikaw ang nagsasabi noon. Nung ikaw dating human rights advocate pa. Wala. No? Magnanakaw, sinasabi ni BP. Walang ganun. Kayo nga, binalahura niyo ng todo si BP Leni. Bangag kayo ng bangag, lutang. O ano, ikaw ngayon ng lutang. Ungas. Wala to. Well, your guess is as good as mine. Pero hindi ba? Mali ka ron. Ikaw lang. Yung guess mo lang ang pakialam namin sa guess mo. Kung ang inyong common grounds ay nakabase sa inyong pagkatao bilang babae at bilang isang leader sa bayan, na pareho pa silang naging vice president. At pangalawa, meron kayong common. Walang ganyang issue si BP Leni. Common ka ng common. Mantalang yan, kapartido niya ngayon, ayan na nangyayari. Si BP Leni, hindi niya kapartido si Digong, pero walang ganyang klaseng kaguluhan. Nung panahon ni BP Leni, maski na yung kanyang napakasama ng nakikita ni BP Leni, pero wala siyang magawa Wala siyang magawa. Dahil hawak ni Digong lahat ba? Kung may magagawa na si BP Leni talaga di ba? Hindi niya papahintulutan. Wala Hawak ni Digong ang mga generals, lahat ng papulisan. Ayan. Ngayon, nagtuturuan na yung mga pulis na di ba? Doon sa pagkakapatay kay Barayoga. Tuloy mo. Na tinitingnan na hindi mabuti sa bayan, hindi ba that is enough common grounds para kayo mag-usap? After all, ang sinasabi nga nila, hindi alam ni BP Leni na pupunta si Sara. At hindi niya alam kung ano yung Mario, itong butanding na to. This is addition. Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan nga Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maiso? Paano maintindihan
Ano ba gusto mo intindihin? Kayo nga ang di maintindihan. Wala namang ginagawa sa inyo. Gusto nyo mag-resign si Bongbong. O ano ginagawa nyo. Adik-adik kayo. Pinabababa mo, bugok. Punta ka na kasi sa Kongreso. Sa Senado, tinatawag ka na roon. Kaya wanted ka na. Nakda ka ng dakdak. Tuloy. Isog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa... Gago. Anong nabudol? Kung hindi nyo makuha yung gusto nyo, sabihin nyo nabudol kayo. Wala ito talaga, no? Sira ulo. Mga rallies ng hakbang na maisog. Bakit natutumiming ngayon ang mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay naku, sa tingin ko naman po, yan ang isang issue na dapat... Walang ano. Kung sa ngayon, talagang gano'n ang ano. Ikaw lang namang gusto mo si Duterte dahil nakinabang ka bugok. Wala to. Dapat magkaroon ng paninindigan si VP Leni. Matapos niyang sabihin ang lahat ng mga... Wala pa rin paninindigan si VP Leni. Ungas, ikaw nga walang paninindigan eh. Dati human rights. Ano ka ngayon? Ano tignan mo itsura mo? Bugok talaga to. Ula niya kay PBBM. Siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBM kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa pagiging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, abangan natin kung anong magiging desisyon ni VP Leni. Pero malinaw po. Walang pakialam si Leni kay Marcos. At lalong walang pakialam si Leni kay Sara Duterte. Hindi naman tanga yung VP, ikaw lang naman di ba? Malinaw. Malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa 1/3. 1/3 Marcos, 1/3 Duterte, 1/3 Dilawan. Ngayon, kung hindi nakipagkita ang VP Sara kay VP Leni, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang Dilawan. Paano? Kasi nga mag-partner, mag-law partner, si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging Dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros. Malaki na talaga katok nito, no? Kung ano-ano sinasabi niya, no? No? Wala to. Baka dapat dito psychiatrist na rin. Parang kibuloy na rin tong hype na to Na kung pakikinggan mo, talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng Dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin, dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po, humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. Gago. Tama ka na. Tunay na nagmamahal. Sara Duterte nagmamahal sa bayan. Gago. Wala nga sinasabi sa West Philippines kundi kasi raulo. Wala to, no? Mga friend. Hindi ko na ako tinapos, Wala pang kagunggungan na sasabihin, Parehas daw nagmamahal sa bayan si VP Leni at saka si Sara Duterte. Sira ulo, no? Ay! Ari Roque. Kailan nyo ba pahuhuli to? Wanted na to di ba? Wala na, talagang gugulo na lang to. O parang si Sara din, no? Gugulo na lang sila, ginugulo na lang nila. O, Kongreso, lahat. Oo, yan, no? Ayaw nilang pumunta sa Kongreso. O, only in the Philippines to O, saka ngayon lang talaga nangyari yan sa Pilipinas, no? Parang yung Kongreso, ginagawa lang nilang walang kakwenta-kwenta, no?
Quadcom dyan. Wala. Ito naman tataka ka, no, di ba? Bakit? Hanggang ngayon, takot pa rin sila sa Duterte, di ba? Oh. Maski yung Senado, putik yung Senado, no? Sakit sa loob nila na mabawasan yung budget ng OBP, yung mga senador, no? Hindi naman sa kanila pera manggagaling, no? Malapit na ho eleksyon, no? Tignan nyo na ho yung mga maka-Duterte, wag nyo nang pag-isipan pa yan. Sayang lang tinta nyo dyan, sa totoo lang. Mga friend. Pero, wala Pag nakakakita ko yung mga ano ba to? Delikado na, may kanta-kanta pa si Sara Duterte. Meron ng mga TikTok si Sara Duterte, no? Ang itip-itip, akap-akap sa patay na naman tayo dyan. Pero sinabi na ni Digong, di ba? Mag-ingat kayo dito sa babae na to, ha? Ito yung slate ni ni Digong. Rodante Marcoleta, representative of Sagip, former House Deputy Speaker. Paulo Duterte, Congressman. Lorraine Badoy, Glenn Chong, Salvador Panelo. Ito yung nalanap nila. Baste Duterte, Victor Gairit Rodriguez. Si ito, Rexy Angeles. Pati ba si Ted Pailon? Eric Celes. Bantag, tatakbo na si Senador. Ari Roque, ayan. Bato de la Rosa. Bongado. Ayan, Duterte Senatorial Slate 2025 midterm election. Ayan, Ayan, si Badoy, si Pulong, si Marcoleta, saka si Trixie Angeles. Tayo dyan. Ay, naku, Panginoon. Maawa ka. Ay, magkulab na po tayo, mga boss. Kawawa ito. Pilipinas to. Ano ba yung mga kandidato na yan? Putik yan. Oo. Mga Panginoon. Diyos ko. Nakapanginig ng mantakin mo yung slate nito, may mas matindi. Doon naman na tayo sa slate ni Bongbong, maski pa. Pero wala na akong pagpipilian talaga ako. Wala akong mapipili dyan. Kayo ba meron? Mapa Marcos, mapa Duterte, saan ka punta dyan? Para kang pag dito sa kanan, bangin. Pag dito sa kaliwa naman, apoy. Tangin. Jeff Ramos na, shout out. Joey Tubeleha, welcome to the club. From UP Los Baños, sabi niya. Joey Tubeleha ulit, cell site nga nilagay sa kampo. Jack Romansanta, shout out. Ang number 1 na Chinese spy ay si Digong, hindi lang aamin. Niniwala ako sa iyo. Noon pa, di ba? 6 years na siyang nag-spy. Kalat ni Baya, shout out. Diretso sa Senado 2025. Tayo tayo dyan. Inidoro, Arnel Ganya. Arnel Ganya. Welcome to the club. Espiya si Goo, sabi niya. Elizabeth Iscario, shout out. Good evening, Sir Rox. Ito talagang peking mayor na si Alice Gokuno. Ang galing magsinungaling. Di daw siya Chino at Pilipino daw siya. Ang dami nang katibayan na fake ang Goo na yan. Palusot pa. At tungkol naman sa spy daw itong si Alice Kuno na ito, di yan spy, ang tingin ko dyan. Gusto lang nitong
magpayaman dito kasi nga itong si Digong, ini-open niya ang Pogo dito at naging close siya sa mga Chino. At ang dali nga namang magkapera dito. Di ba, Sir Rox? Totoo, tiwala kasi sila na sumobrang lakas sa Presidente Digong itong mga Chino. Kaya lahat pinapasok nila ang mga illegal dito para magkamal ng sandamakmak na pera. Di ba, Sir Roxy? Sinabi mo pa. Joey Tobeleha ulit, baka kulang binayad. Yun lang. Lahat ni Bayaw. Good afternoon, Kasani. Kasani, ingat kayo dyan sa pagbayo ng bagyo. Sana hindi kasing lakas magbayo ng bagyo katulad ni Paring Droding. Ingat kayo dyan. God bless your family. God bless ka lahat ni. Librado na Tubico, shout out. Para sa akin, si Alice Go o Wapping, alias Alice of Wonderpan, ay isa sa mga spy ng Inchik. Hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa Amerika. May mag-asawang hinuli ng FBI, mga spy din. At nasa gobyerno pa. Salamat ka, Percy. At Uniteam na sumabog. Salamat ka, Percy, at Uniteam na sumabog. God really works in a very mysterious way. Then ICC na ang kasunod. Thank you, Lord. Totoo yan, librado. Yun lang pag-asa ng Pilipinas. Ano ba? ICC, wala. Nire-respeto ng Quadcom eh. Chupista Bunao siya. Ang lalim na ng pinag-uusapan na si Digong ang doon sa pagkapatay doon sa tinuturo lahat. Mga bataan na ni Digong yung mga nahuli, di ba? Garapal eh. Digong na eh. Pero hindi pa rin nila pwedeng i-contempt dahil nire-respeto namin yan. Chupista Bunao, good evening Kuya Roque at sa pamilya mo pong mahal at ang mga ka-warriors. Tama Kuya, natatakot si Mendoza na pwedeng nakukonsensya na rin siya ngayon, di na siya magagalaw. O doon nga, di ba? Ngayon punta siya dyan, di na siya magagalaw. Kasi tagilid eh. Alam mo naman, di ba? Pag napakinabahan ka na at medyo kinakabahan sa'yo, baka ibagalaw mo, kichuk ka. O, di ba? Sino ka Mendoza para hindi ipapatay? Yun nga general, pinapatay. Ba? Yung Barayoga ba yun? O. Ikaw pa? Ha? Jack Roman Santa, shout out. Ang iboboto ko ay ang mga makakaliwa at makakanan. Kaliwat kanan ah. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife at sa lahat ng mga sumusubaybay sa iyong happy programa, lalo na mga bawat komento, nakakatawa, kakaiba, ang kasiyahan ng mga viewers mo po at isa't isa. Keep it up. God bless po. God bless, Anita. Librado ulit to. Mabiyayang alas 4 ng madaling araw ng Lunes, Karox, sa lahat ng Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Salamat sa Diyos at malayo sa inyo ang bagyo. Totoo yun, friend. Michael Edwin, shout out, my friend. Chupista Bunao ulit to. Ay, Tia Deli, lagyan mo pa ng lahat klase ng sili at asin at ikuskus mo sa nguso ng baliw na yan, Kuya. Baka tatay ni Kibaliw si Waway. Anita ulit to. Yan si Digong nyo, muntik na niyang gawin province of China, Pilipinas, ayon kay vlogcaster Armandin. Mabuti na lang si BBBM ang naging presidente ng ating bansa. At tuwing Friday, nagre-report yan si Digong nyo kay Xi Jinping. Talagang pinaka-worst naging presidente ng ating sariling bansa. Stupid Cupid. Totoo yan, Anita. Hanggang ngayon, putik yan. Anita ulit. Triad Syndicate, pinakamalaki yan sa China. At sila mga Chinese, bawal silang kumita ng malaki. Obligado silang isurrender sa gobyerno nila ang pera na kikitain niya. Kaya sa ibang bansa sila nagkakalat. O, di ba? Chupista ulit, oh. Kuya, may napanood ako na vlogger. Di ko na lang po matandaan kung sinong vlogger po yun.
nagpunta rin pala si Bong Revilla kay BP Lenny. Wow, mga kakamping, gustong makakuha ng boto sa atin. Totoo yan, bukas kayo ah. Palagay ninyo sa ano, diba? Palagay nyo kay BP Lenny, santa? Hindi. Tao lang yan na marunong ding mag-isip ng tama. Ipapahamak niya yung mga taga-naga. Kakampanya niya yung mga yan. Si Revilla. Hindi ganun hindi naman tanga yan. Ako. Matalino yan eh. Economist nga, saka yun nga, attorney pa, diba? Ginagawa niyong engot si BP Lenny namin, ha? Anita ulit, oh. Thank you po, Sir Roque, sa mga topic na binahagi mo po sa aming lahat ngayong gabi. Marami akong nalaman, natutunan. Have restful night sa inyong mag-asawa po. Sleep well. God bless po. With my prayers po. Dasal ko po, ligtas kayo sa lakas ng ulan po dyan ngayon sa lugar ninyo. Have a blessed, happy Monday po sa ating lahat. Happy Monday, Anita. Maria Ortega, shout out ah. Good evening, Karoke. Tama kayo. Huwag nang iboto ang mga tao ni Digong. Naghirap kaya ang mga Pilipino. Yung iba hindi na nag-iisip. Matagal pa tayong magkakaroon, Karoke. Sana matapos na. Wala, mahihirapan yun. Hanggang ngayon nakikita mo marami pa rin ito mga yung tag ito. Yung survey, putik yan. Tipista Bunao ulit to. Ay naku kuya, pag si Ipe nakalusot, patay kang bata ka. Ang galing niyang magmura, pulgas pa lang ni Bongo yan. Paano kung siya na ang pinupulgas? Baka di lang mura ang abuti natin dyan. Totoo yan, Chupista. Pero pag si Ipe nanalo, magpapalit na ako ng content po. Wala na kwenta politika rito. Pag si Ipe nanalo bayan. Nakapal na mukha na ito. Alam niya naman, hindi ako doktor, hindi ako abogado, artista lang ako. Tangin na niya. Kakapal na mukha na ito po. Tipista ulit to. Tama ka, Ted. Wala pa rin akong nakikita sa oposisyon na kandidato natin. Kailan pa ba sila kikilos? Pagpatay na mga damo bago pa dumating ang damo. Totoo yan. Ang problema nga nagme-mayor na sila di ba? Trillanes para mayor, BP Lenny para mayor, di ba? Risa Ontiveros, tsaka yun, yung mga Bayan Black, sila Franz Castro, si Brosas, yan na lang, dyan na tayo. Huwag na kayong bumoto. Tama na kung ilan lang yung mapili nyo, di ba? Yun lang mga friend, 22,000 tayo, megit, di times 2, mag-asawa, di malaki-laki rin yan. Makakadagdag din yan, di ba mga boss? Al-Ulalia, shout out. Spy man o hindi si Go Wapping, dapat siyang maparusahan sa mga kaso niya. Kung pwedeng extradite na din siya sa China yan. O kung Chinese talaga siya, i-deport na lang pabalik sa China. Good day, Sir Rock, sa mga ka-warriors. God bless. Tsaka dapat yung mga ari-arian ng mga ganyan, kinukumpis ka Tapos ibalik doon sa bayan nila, di ba? Elizabeth Iscario ulit. Sir Rox, dagdag comment ko pa po sa mga gumagamit ng Pogo na yan. Sindikato talaga yan. At kinuha yan sila Go at Cassandra Ong para maging asset nga ng hindi spy at hindi spy. Lalo na itong si Digong nyo ay welcome na welcome ang mga Chinong ito. Kaya naman sinamantala nila ang pagkakataong ito. At yan, kasalanan lahat ni Digong na ito. Hay, gising Pinoy, gising. Yun nga Jokiano, shout out Karox, ingat kayo, lakas ng bagyo dyan. Yun nga Pero hindi naman, number 1 lang dito sa Isabela. Doon sa Batanes. Maril Pabianak, shout out Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Nawa nga po ay maparusahan na yung talagang salarin sa pagpatay kay dating PCSO General Attorney Dimayuga para naman magkaroon ng hustisya at
sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Grabing kasamaan talaga ng ibabaw nung panahon ng 6 na taon na hanggang ngayon ramdam pa din natin. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Alberto Olaer, shout out ha. Bubuksan daw ulit ha. Yung kaso na yan. At maraming madadamay dyan. Karoke, dapat nga kay Kibuloy ikulong sa pulungan ng mga baboy at sa mga minor na night duty, mga pastoral ng mga babae, binaboy ni Pastor Kibuloy, anak ni Satanas. Pastor Apollo, ikulong sa kulungan ng mga baboy. Karoke, totoo yan. Dapat yan hindi sa baboy, doon sa mga mga babaeng cobra. Elizabeth Iscari ulit Tama ho kayo, Sir Rox. Sa panahon ni Digong, naging tapunan tayo ng mga pugante at dumami ang kriminal. Nabaon tayo sa utang at yumaman ang mga Duterte at ang kanyang mga allies. The best president nga daw. Siyempre, sa mga yumaman at sa mga Chinong nandito pa din hanggang ngayon at halos ang ating lupain sinakop na ng mga yan. Kasi nga, may pera sila para ipagpantapal sa mga Pinoy na hikahos. Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit Sir Rox, kung sakaling mang manalo yan sila Bato, Bongo, Ipe, wow, may lalagyan na yan sa Comelec para isiguro na yung panalo nila. Siyempre, Manitox yan. Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Ay po, Karox, ingat po kayo dyan sa Bagyo. Mahal daw ni Gowaping ang Pilipinas, pero tumakas palabas nung nalaman na hindi siya Pilipino. Tapos nung nahuli, ang sabi, ay babalik na daw siya sa Pilipinas. Ang sarap talagang kutusan ng ulo niyang si Gowaping. Totoo yan, David. Punang gago. Ang husay magpaikot ng tao, pero di siya uubra sa ating mga mambabatas at sa mga Rocky Warriors. Kung yung taga-banban ay natsubibo niya, ibahin niya ang mga Rocky Warriors. Totoo yan. Bugak yung buno. Noel Tenko, shout out. Eto mga ghost, itong mga utorni nito, nitong mga Gowaping nato, Cassandra Ong nato, Kibulog nato, putik yan. Mahiya kayo, pagtatanggol nyo, in-check, mga gunggong to, mga abugago nato, na nagwalang ya sa mga Pilipino, tapos andyan kayo, para kayong mga patay gutom na abogado. Laba kayo ibang malabang kaso? Bagay, mukhang pinadala kayo dyan ng amo niyo, diba? Noel Tenko, Karoke, magandang pag-usapan yan kay Garma at Bongo dahil hahawakan na ni Tore. Totoo yan, Noel. Noel Tenko ulit parang papalapit na din ang usapin sa mga patayan kay Bongo. Di ba? Meron na. Federico Mandak, shout out Sir Rox, parang tinutumbok mo na si Digong ang number 1 spy dahil sa pagkikipag-usap niya kay Xi Jinping. May punto si Llamas, maaring hindi spy yung nakakulong sa Thailand. Saka paano na interview ng Al Jazeera yan at pinalabas international na nagtaka lang ako dahil biglang nagalit si Alice Go nang mapanood niya. Dati-rati cool na cool lang yan kahit anong tanong sa kanya, pero itong magdidemanda daw siya kasi unfair daw, kaya maaring magpakilala nga sila. Magkakilala nga sila, totoo. Raul Villanada, shout out Greeting Kuya Rox, as yung may bahay, God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit Spy man o hindi si Alice Go, wala si Gowaping. Ang nagdudumilat ay nadenggoy lahat tayo, naiboto pa. Saan ka pa? Totoo. Gago. Pangarap daw niya maging pangarap daw, childhood dream niya daw yung maging mayor. Gago. Childhood dream mo hindi ka nga nakarehistro sa Banban. Gunggong. Nung nagparehistro ka as a voter, that's the time na iboboto mo na yung sarili mo. Nung ka pala nga bumoto naobserbahan ko to si Gowaping na to. Nung nagpa-register siya as a voter sa Banban, yun yung time na tumakbo siyang mayor. Pero never siyang bumoto, maski minsan, sa Banban.
Di nga raw siya lumalabas sa farm. Tanginan tong gago to babae. Ito mapapamura eh. Pero hindi na siya cute ngayon, acute na. Oo. Oo. Pag yan napalabas pa yan, puta. Wala na akong masasabi talaga. Gaano kagunggong ang batas na ang puta, qualified human trafficking. Antitibay ng mga nagsasampa ng kaso, nagtago pa, tumakbo pa. Tapos, at saka yung hinihiling ni Toron, si Torion, namimili, pwede na raw yung house arrest o kaya hospital arrest sa Davao. Puta. Pag si Kibulong nakalaya, puta na. Wala na. Maghahanap ako ibang content, puta. Ginagago niyo, puta kita. Napapamura ka talaga po. Raul Villanado ito. Kumbaga, pitpitin mo man ang kanyang daliri, hindi aamin yan. Pahinog na lang tayo. Mukhang ano na eh. Mukhang malapit na mahinog, Raul. Tingin lang tayo. Ako maasa ako mahihinog. Oo. Kasi sabi na ni Go Wapping, ako lang na ano dito eh. Iba na salita ni Go Wapping eh. Iba na, Raul. Antay mo. Sindikato nga yan. Alin armado yan. Baka naputukan na kayo niyan. Di ba? Federico Mandacol ito. Tama ka, Sir Rox, na itong Pilipinas naging taguan ng mga pugante at naging mga negosyante pa dahil sa korupsyon. Nakakakuha pa ng Philippine Birth Certificate. Halos sa Davao, nakakuha ang mga registration ng birth certificate. Totoo! Nakakuha pa ng Philippine passport. Ganyan nakabuelo ang mga inchik dito sa Pilipinas noong panahon ni Digong. Kahit mga negosyo, biglang nagsulputan. Basta na lang mga restaurant at Chinese lang ang pinapapasok. Kahit construction industries ng mga Chinese. Ang contractor, pati mga trabahador, puro Chinese. Kahit yung mga project nila sa mga probinsya, mga Chinese din. Kaya kahit si PBBM na ang nanalo, mas mabuti na kaysa kay Sara ang naging presidente. Minalas lang tayo at nadali ng smart magic si BP Leni. Mismo, Federico. Raul Villanada ulit ito. Nga pala, PNPA parang mga pattern ng pakamatay ni Ka-Percy. Tanungin sila, tumingin nila si Escoriar, baka kilala yung hitman. Tanungin nila si Escoriar, hindi. Federico Mandacol ito. Comment ko lang kung bakit maraming kilalang oposisyon ang hindi tumakbo sa Senado ay dahil siguro sa makinarya. Wala silang sapat na budget para tumakbong senador. Kaya pinili nilang tumakbo muna sa local election. Si Senador Laila de Lima ay party list, pati Sheldon no, para malay natin baka may kukunin na guest candidate ang administrasyon mula sa oposisyon. Wala yan. Maski may kukunin sila, hindi rin papayag. Yung administrasyon, kukuha ng candidate, wala. Hindi sasama sa administrasyon yan. Basta mga kakamping, hindi. Malabo. Shervin Sapeda, my friend, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa iyo dyan, mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Scalonanak, shout out. Mabagyong pagbati, impong basyang Team Tia Deli sa inyo pong lahat dyan sa Pilipinas. Panahon na naman po siguro ng bagyo. Mag-ingat po sana tayong lahat dyan sa nasa Pinas. Habang tayo po ay hinahambalo sa malulupit na bagyo, ganoon din po kalulupit ang mga sumasambulat na matinding pagsabog na naglalabasan po lahat ngayon. At ang pinakaugat po at pinakabida at main character dito sa napakalupit at nakapanlulumo pong palabas na ito ay wala pong iba kundi yung idol po nating lahat. Sinasamba sa pagiging pinakamahusay at pinakamatapang daw na naging pinuno sa kasaysayan. Wala pong pagpapahalaga sa buhay ng mga tao na Diyos po ang lumikha, ang may likha. Pero mga mahal nating kababayan, kung kayo po ay naging masaya sa sobrang bahong basura na iniwan pong legacy ng inyong ingkong bae, siguro naman po ngayon
Yung iba pong sobrang diehard, ano po, alam nyo na din kung saan po ang bagsak ninyo paglisan ng katawang lupa nyo dito sa Earth. Masasabi ko po, Sir Rox, medyo chill ka lang po sa galit. Ingatan mo po ang puso mo. Bawal ma-stress ang mga hindoropot na ganap. Tayo po nakikisama lang sa sa pag-asang ayon doon po sa mga matuwid at di po baluktot at puro mesayad ang mga animal na utak. Kakampi po palagi sa buong Team Rocky Warriors sa paghambalos at paghagupit ng malulupit na kuro-kuro at paniniwala para po sana kahit papaano makarinig po ng mga pagsigaw at pakikipaglaban po natin. Mabuhay po, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil naniniwala po ako, Sir Rox. Gumagalaw at kumikilos po ang Diyos dahil sobra na po talagang grabing lupit ang sinapit ng bayan nating Pilipinas sa kamay ng maiitim ang budhi at walang kaluluwa na katulad po ni Madam Karma. Naniniwala po ako, Sir Rox, di po siya dapat nakaligtas, pati lahat po ng kanyang kasabwat. Mabubulok silang lahat sa bilangguan. Nakaligtas man sila nung panahon nung una, ito po ang tamang hatol at panahon para pagdusahan po nilang lahat ang kanilang mga kawalangyaan. Di na po kayo nahiya at natakot sa Diyos nang dahil sa power at pera. Mabuti nga sa'yo, impacta ka. Di natutulog ang Diyos. Ito ang panahon ng pagbabayad ninyo ng lahat. Kitang-kita na sa tabil ng bunganga mo at pagmumukha mo ang sobra mong pagkasinungaling. Nakakahiya ka, kababae mong tao, di ka na kinilabutan at natakot sa Diyos. Leche, mabuti nga sa'yo. Mainit ang ulo, Tia Deli. Garma. Babae. Johnny Bigod, shout out. Gandang lalaki. Gandang gabi, karaoke. Hindi nyo ba napupuna lahat ng mga kalokohan, patayan, mga illegal na gawain ay may kinalaman si Digong? Kaya itong investigasyon sa Kongreso, kapag hindi nila pinatawag si Digong, ay baliwala pa rin yan. Tuloy pa rin ang mga illegal at patayan sa atin. Paulit-ulit tayo pero tanging ICC lang talaga ang pag-asa para matigil itong mga kawalangyaan ng mga Duterte. Totoo yan, Johnny Bigod. Yun din nga rin ang inaantay ko. Tagal October na di ba? Pero anyway, sabi nga ni Atty. Conti, within this year. So, how many months na lang, di ba? Darating na yan. Konting tiis na, napagtiisan nga natin yung napakahaba, di ba? Ayan lang. Ang antay-antay kung ano ang gagawin ng gobyerno nito si Marcos pag nandyan na. Yun ang kaantay-antay. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Salamat po sa mga paliwanag. Salamat po sa mga paliwanag. Ingat po and God bless you all po. God bless, Rodelia. Shirley J. Sir, shout out Grabe, Karox, ginawang killer ni Digong ang PNP. Yun, talagang yun ang nangyari. Ginawa niyang tauhan niya yung mga PNP. Oo. Mga general ang hinawakan niya Mga colonel. Oo. Kapitan. Yan, oo. Ito mo ginawa, diba? Ang Garma, pinromote. Dati kapitan ngayon, colonel na, diba? Pati yung Leonardo, oo. Puro taga Davao ang kumana. Oo. Ginawa nga niyan Davao yung Pilipinas Kawawa naman po yung simpleng general at attorney pa. Pinapatay nila. Ang hirap dyan sa atin, Karox. Pag nagtatrabaho ka ng tama at hindi ka kurap, ipapapatay ka. Yun nga Kala nila habang buhay silang ligtas sa kasalanan nila. Hindi nila alam may Diyos pala na nagmamasid sa kanila. Sana naman may patutunguhan niyang mga hearing na yan. Galing talaga ni Senator Trillanes. Lahat halos ng sinasabi niya ay may katotohanan. Sana balang araw siya ang maging presidente ng Pilipinas. Sana. Shirley J. Sir, ingat po kayong lahat dyan, Karox. Medyo delikado din ang single number 1 na bagyo. Gandang hapon po sa inyo. Kaawaan po tayo lahat ng Panginoon Diyos. Sana po ay lagi tayong gabayan. Totoo yan, Shirley. Ingat ka rin dyan. Ted, sabi ni Ted,
Sa mukha lang ni Kibuloy, parang mahilig din sa music. Kaya ilang pahambalos lang sa kanya kakanta yan. Totoo yan. Panahon na para magkanta, sabi niya. Jane Labayna, shout out. Tinatanong pa ba yan si Rox, the spy who loves the Philippines? Patay tayo dyan. Ted ulit, oh. Pambira naman talaga, oh. Akala ko DDS lang ang meron. Sa vlog na to ni Claire Castro, meron din palang BDS, Bongo, DS. Di malayong may Sara DS, Baste, pero meron lahat yan, sige Buloy. May mga DS din. Kaya lang, ang tawag niya dito ay Angel of Death. Ano bang nangyayari sa mga taong ito? Kalaban ng mga tao, kalaban pa ng Panginoon Diyos. Sila ang gusto ng mga bobotante. Mahirap madikit kay Digong. Kung di ka maging killer, magiging kang magnanakaw o kaya masisiraan ka ng ulo. Totoo yan, Ted. Tingnan mo si Harry Roque. Ano nangyari? Librado Ludovico ulit, oh. Hindi magtatagal at kakanta rin niya si Kibaliw. Yung araw-araw may kinakabayo tapos biglang wala. Kahit Mariang Palad, Bokya, hintay-hintay lang at kakanta rin niya si Kibaliw ng I Did It My Way. Shout out Sister Gracing Sai, gising na, tama na ang kaunghangan. Ha, sayang lang ang bayad sa abogado, abogado. Totoo yan, librado. Abnormal. JJ Show po nito. Si Rox, may nag-explain. Hindi ko lang matandaan kung sino ba. Parang ganito, maybe hindi nga siya spy ng China, pero si Guaping ay member ng Triad. Yun. Kasi nga naman, kung spy siya ng China, dapat noong nakatakas siya, bakit sa Indonesia siya nagpunta? Anong nag-explain? Si Ronald Llamas. Oo. Dapat nakatakas siya sa Indonesia siya nagpunta at hindi sa China, where she can be assisted by the Chinese government. Bakit sa Indonesia? Tama nga naman. Really makes sense. Bali, si Guaping hindi kakampi ng China, kundi miyembro ng malaking sindikato. Yun. Ito, yun. Pero it doesn't change the fact that, Sir Rox, na ang China ay talagang naglalagay ng mga sleeper cell spy sa buong mundo. Kaya, kahit sabihin ni Guaping na hindi siya spy, still, the Philippine government should categorize her as a spy. Ano tawag mo kay Digong? Ano tawag mo kay Digong Rod? 3J Show. Anong papel ni Digong sa China? Ha? PJ Show ulit to. Ito naman si Garma at Leonardo. Leonardo ba yun ang dalawang mastermind sa patay kay Barayoga? Napakaliwanag na ng evidence, tama yung congressman na dapat sampahan ng criminal case ang dalawang itlog na ito at malamang sa alamang aakuin na lang ni Garma ang lahat alang-alang sa kanyang sintang pururot na si Digong. Dahil hindi dapat ma-implicate ang lover boy sa Barayoga case. Kaya yan ang balik karma ni Garma. Ha? Akalain mo 7 kamag-anak niya ang pinasok sa PCSO. It's time for her to pay her crimes. Totoo yan. 3 days off ka. Ha? Mga pati sweldo ng katulong, doon pa kinukuha eh. 3 days off ulit si Rox. Kahit pa hindi mapatawag si Digong niya sa kamera, sige, sabihin natin talagang may takot pa rin ang ibang congressman kay Diggs. Hayaan na lang natin for now kasi magbabayad yung Digong nyo na yan sa kanyang kasalanan. Hindi man siya. Kaya sa Pilipinas government, ang ICC ang ating kakampi. At ang ICC ang gagawing instrumento ng Panginoon para si Diggs maparusahan. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, Sir Rox. Malakas ang paniniwala kung ang ICC ang tatapat ni Digong. At bibigyan tayo ni Lord ng bonus. Kasama pa si Diggs, sila Bongo, Bato, at sana si Pusit din. Oo. Sandra Daisy, shout out ha. Guaping is more than a spy. She is also an intruder. Biruin mo, naging mayor na tagagawa ng batas. Unforgivable Llamas.
Ibang-iba ang mga technique na hindi mo alam, kaya naging successful siya. Nakuha niya sa pakit-pakit yung mga ano eh. Tapos bigay-bigay ng bag. Alam mo mga nasa mababang laylayan eh. Mababa lang ang kaligayahan nila eh. Oo, eh ilan lang daw ang butante ng banban? 37,000. O di, baryang-barya kay Go Wapping yun. O, di ba? Akap-akap lang eh. Ganon din ginagawa ni Sara pa yung mga TikTok ni Sara. Ganon din eh. Halos iisa lang. Hibla nila Go Wapping eh. Tsaka si, o, di ba? Kala mo Santa. O, Sandra Daisy ulit to. Spy at sindikato si Go Wapping. Nautakan na kayo minsan. Freeze na lahat ang mayaman at ibalik sa China. Ano pa ba ang gusto nyong ebidensya? Sa ibang bansa, tapos na ang problema na yan. O, kung sa ibang bansa, tapos na. Eh, dito, wala eh. Taki mo yung hindi mapatapatawag yun. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Ako, Sir Rox, naniniwala ko, espiya si Go Wapping. Sapagkat nung tumakas siya, kung saan-saan sumakay at palipat-lipat ng bansa, eh, pwede naman siyang dumirect like China. Palagi ko papatayin na siya sa China. Pag doon siya bumalik, pwede, di ba? Mission accomplished mga boss. Oo, ang oras rin tayo ha. Medyo gumabi na ha. Salamat sa dumadagdag subscriber no. Shoutout brother Elias Isyo. Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan. Shoutout sa inyo mga boss ha. Hanggang bukas po muli. Tingnan ko kung makakahirit ang isang vlog mamayang gabi pag hindi pa ako inantok no? Ay nako Lord. Anak ng putik. Mga kandidato, oo. Panginoon, oo. Doon lang tayo kay Franz Castro. Toto Kausing. O si Bunyog. Doon. Look Espiritu, sige na. Malay mo, di ba? Eh wala eh. Uulan ng pera, malamang. Patay tayo dyan. Magpapahirap na naman. Yung mga ibebenta ang kanilang boto. Wala tayong magagawa. Yan na lang politika siguro. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal.